Pampalubag loob daw ba ito? Maliwanag na pampalubag loob ito mga kapartner. Bakit? Kasi akin po ito ginugel, no? Nako, March 12 lang pala ito, itinatag. So ngayon lang, bagong-bago lang ito. Ano ba ang trabaho nito mga kapartner? Ang trabaho pala nito ay sila ang nagbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo kung paano gagawing mas ligtas, matibay at pangmatagalan ang mga komunidad sa bansa. Anak ng teteng. So ito pala yung bagong prinudyos ngayon ni Marcos Jr. dito para kay Frasco. So madalit sabi, isang shortcut na sagot, malaking pampalupag loob sa mga Frasco itong ginawa ni Marcos Jr. Dahil sa March 12 lang pala ito ginawa. Para lang ito partner, wala itong pinagkaiba kay Gadon. Si Gadon, di ba? Ayan, paborito yun ni partner Buds. Alam mo partner, etong si Prasco, kasabay pa yan ng DOTR. Sila yung mga una nagkaroon ng issue kung matatandaan natin, yung DOTR, yung brownout sa NAIA. Tapos si Prasco naman yung mayroon siyang ginastosan mula sa logo, di ba? Nagsimula sa logo ng DOT, issue na yan. Tapos nagkaroon ng yung video na kinuha sa ibang bansa. Hindi pa sa Pilipinas. Biruin mo, tourism na. Tourism ng Pilipinas yung kanyang pinopromote. Tapos video ng ibang bansa yung kanyang pinakita dun sa video ng tourism. Doon pa lang partner, marami ng kapalpakan si Prasco tapos wala namang result. Hindi naman siya talaga, wala namang pumapasok na tourism. Maaari niyang isisiyan sa ibang bagay. Pero nakita natin yung tourism before nung panahon ni Tatay Digong. Ibang uri, ibang klase, hindi lang yung pagmumukha niya yung problema. Yung atake mismo, paano makaka-attract ng turista. Ngayon, bakit po ganyan? Sa pamimili ng tao diyan mahina si BBM na siya namang lakas ni Tatay Digong. Si Tatay Digong palibasa galing sa eskwelahan na magagaling na eskwelahan na kilalang-kilala na nakakapag-produce na magagaling na abogado. Ang ginawa ni Tatay Digong, lahat ng mga honor student dun sa eskwelahan niya nirecruit niya sa kanyang gabinete. Yan yung partner yung pagsisimula pa lang ng pagre-recruit ng mga cabinet officials mo, malaking bagay na yan. Kaya kita nyo, bihirang-bihirang magpalit si Tatay Digong ng mga tauhan niya. Kasi yung pinagmulan ng kanyang mga tauhan, credible, mayroon kagad husay. Unlike si BBM, ang batayan niya ng paglalagay ng kanyang mga tauhan, yung mga walang pakundangan ng bibig, katulad nila Gadon, nila Anticler, at kung sino-sino pang tagabanat, ito si Boy Tokes, Dison, no? Yan yung mga katangian at saka yung mga pinagkakautangan niya ng utang na loob, katulad nitong DOT. Dahil yan po ay anak ni dating Gwen Garcia, governor ng Cebu. Ayun. Kaya po mali ang batayan niya ng pamimili ng mga tauhan. Kaya ganyan po ang nangyari sa kanyang gabinete. Wala siyang gaanong maasahan, partner. Okay. Partner, bago ko ibigay kay Partner BMR. Partner BMR, may dalawang katanungan kasi, no? Pakikuha ko na rin yung pangalawang katanungan para pagsamahin mo lang at ikaw nang bahala. In general, makakabuti kaya sa pamahalaan ang paglipat ni Cristina Garcia Prasco sa bagong posisyon o dapat munang suriin kung naging epektibo ang kanyang pamumuno sa Department of Tourism bago siya talaga sa panibagong tungkulin? Partner BMR, pasok! Okay. Dalawang tanong, dalawang sagot din ang kailangan natin dito. Siyempre. Unang tanong, pampalubag loob daw ba ito? Maliwanag na pampalubag loob ito mga kapartner. Bakit? Kasi akin po ito ginugel, no? Nako, March 12 lang pala ito, itinatag. So ngayon lang, bagong-bago lang ito. Ano ba ang trabaho nito mga kapartner? Ang trabaho pala nito ay sila ang nagbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo kung paano gagawing mas ligtas, matibay at
pangmatagalan ang mga komunidad sa bansa. Anak ng teteng. So ito pala yung bagong prinudyos ngayon ni Marcos Jr. dito para kay Frasco. So madalit sabi, isang shortcut na sagot, malaking pampalupag loob sa mga Frasco itong ginawa ni Marcos Jr. Dahil sa March 12 lang pala ito ginawa. Para lang ito, partner, wala itong pinagkaiba kay Gadon. Si Gadon, di ba? Ayan, paborito yan ni partner Buds. Yung kay opisina ni Gadon, ginagawa na yan ng Vice President. Ano yun? Yung to alleviate ng mga mahihirap, mga kababayan natin mga mahihirap. Si BP Inday Sara, una niyang isa sa nakikita natin to alleviate sa ating mga kababayan mahihirap, may proyekto na magnegosyo taday. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na mga mahihirap, binibigyan ng kunting puhunan para magtrabaho. Hindi binibigyan ng pera para maging tamad at umasa sa gobyerno. Gets nyo mga kapartner? Ito yung trabaho na kinuha din at binigay kay Gadon para na-alleviate daw, para matulungan daw yung mga mahirap, na ghost din naman. Kasi bakit natin nasabing ghost? Wala pa tayong nakikita, partner. Hindi pa natin nararamdaman ang trabaho ni Gadon sa kanyang opisina. Nakatulad din ito ni Frasco, isa ring pampalubag loob. Now, isang tanong, in general, makakabuti kaya ito sa pamahalaan ang paglipat ni Cristina Frasco, no? Dito sa opisyal? O dapat abayusin nyo muna ang Department of Tourism? Sa totoo lang, partner, nakasama ito. Bakit? Una, sa economy natin, si Marcos ngayon, sinasabi niya, magtipid tayo. Pero ito, dahil nga sa pagdagdag niya nitong opisina na ito na wala naman itong katuturan, hiramin ko yung words ni partner Buds eh. Kanya yan eh. Yung walang katuturan, kanya yung salita na yan. Isa ito sa walang katuturan na bagong opisina na gagastusan naman ng gobyerno. Siyempre, may sekretary yan. Sekretary yan si Frasco. Ilan ang mga alipuris niyan? Siguro hindi yan bababa sa 10, mga partner, no? Hanggat 20 siguro, pinaka-county na yan. Magkakanang sweldo niyan. Magkano ngayon ang magiging opisina yan? Lahat yan, puro pagwawaldes ng pera. Ngayon, nagsasabi si Marcos, magtipid tayo. Magtipid tayo, pero gumawa ka na naman ng walang namang katuturan na opisina. Di ba? Kasi anong trabaho niya, partner? Ang trabaho niya, para daw mag-advise sa Pangulo, para mapatatag, lalo na sa mga sakuna. Para si Marcos, pagdating na sakuna, pakamot, anong gagawin natin? Yun. Alright, bago ko bigay oras sa Pilipinas, ganap ng 3:19 ho mga kabayan ng hapon. At partner Buds, tuloy. Alam nyo, partner, hindi ko nga pala nasagot yung no? Wala na pong silbi to, matatapos na yung termino mo. Mr. President, hanggang ngayon nagbabalasa ka pa rin ng gabinete. Yan yung problema eh. Tapos, si Frasco, napalpak na nga sa DOTR, tama si partner BMR, binigyan mo pa ng opisina na milyon na naman yung gagastusin, sayang po ang pera. Partner. Partner Buds, Bawal. hindi ba Hindi ba 10 piso lang ang sahod niya doon? Partner, bawal ang waldas. Pero sabi nga, hindi, yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bawal ang waldas. Pero hindi bawal gumawa ng mga panibagong departamento. Ayan, para maglagak ng pera doon. Partner, eto lang ho. Ako para sa akin, kung hindi ka naging epektibo doon sa dating trabaho mo for evaluation, siguro para sa akin, hindi na kita i-appoint for another position. Bibigyan ko lang halimbawa, nung nagka-problema po, lagi ko yung ginagamit ang halimbawa ito, nung panahon ni yung kasama ni Trillanes, yung kinuha ni Tatay Digong at nilagay sa immigration, Paildon. Remember si Paildon, di ba? Naging commissioner si Paildon dyan sa nagkaroon ng problema siya. So, okay naman yun, kaproblema siya doon. Binigyan ng pagkakataon for the second time. Baka sakali, dahil eto linya mo, dahil ex-military ka, nababagay ka dito sa Bucor. Kaya lang, nung hindi niya nagampanan yung trabaho doon, well, sinibak na po ni Tatay. Pero dito ho, sa akin lang, para sa akin, hindi na siya dapat pinwesto pa. Tama yung sabi nyo, panibagong gas.